Oy, part 2 na ito, nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Namuti na nga lang sa dismaya itong kuya nila at wala nang nagawa since kasal na sila Asano at Mitsumi, ngunit kinabukasan ay may pa-good morning na nga sa bida natin na lubos na gulat sa pagbisita ng kanyang bayaw. Huwag nga raw mag-alala si Asano dahil ito ang traditional wake-up call nila sa kanilang pamilya, at huwag na nga raw bumoses pa ang binata pagkat parte na ito ng kanyang training simula ngayon bilang isang spy. Sus, gusto mo lang ako patayin, halata naman, sa isip-isip naman ng binata na wala nang nagawa kundi sakyan na lamang ang trip ng bayaw niya, habang sa baba naman ay nagpeprepara itong si Mitsumi ng lunchbox nila para sa eskwela. Nang matapos ito ay inabutan na nga nito ang pagganap ng kanyang baliw na kuya, na Ramason pa nga at tinutulungan niya lamang daw ang binata na mag-morning exercise at magbanat-banat ng katawan. Walang ano-ano bigla na nga lang binuhat ni Kyoichiro si Mitsumi kasama ang kaladkaring si Asano at tumalon papalabas sa bahay at late na nga raw sila, sabay sumabog ang bahay na lubos kinagulat ni Asano. Paliwanag ng kanyang bayaw na naplantahan na ang bahay niya at ipapaliwanag na nga lang daw niya mamaya iba pang detalye, at ang importante nga raw ngayon ay ang misyon ng pamilya Yozakura, kung saan top priority na protektahan si Mitsumi Yozakura. O siya, medyo magiging magulo ang araw na ito kaya umalis na tayo, tugon na nga ni Kyoichiro sa kanila. Rekta sakay na nga sila sa pangmalakasang limousine ng pamilya Yozakura kung saan ibinalita ni Shinzo sa kanila na kumpirmadong may nagplanta ng time bomb sa kusina ni Asano, na lubos pinagtaka na nga ng ating bida. Ayon naman sa kanyang bayaw ay dahil ito sa target nga ng mga kalaban nitong si Mitsumi, at talo pa nga raw ang sunog kung kumalat ang impormasyon sa kanilang industriya, kung saan alam na ng lahat na mag-asawa sila ni Mitsumi. Bakit ba kasi hype na hype sila kay Mitsumi, pagtataka na nga ni Asano. Paliwanag naman ng kanyang bayaw na dahil ito sa si Mitsumi ang pang-10 head ng pamilya Yozakura. Well, since dumating naman na tayo dito ay might as well ipaliwanag ko na sa iyo ang lahat, ika na nga ni Kyoichiro, kung saan ang pamilyang araw nila ay nag-ugat mula pa noong panahon ng mga ninja ng Edo period, kung saan may mga taglay na kanya-kanyang kapangyarihan, ngunit kaakibat ng bawat henerasyon, ay may natatanging isang tao na pinapanganak ng walang taglay na kapangyarihan, na kung tawagin nila ay head, at ang mga miyembro naman ng pamilya na may mga kapangyarihan ay siyang promoprotekta sa nasabing head. Ngunit bagamat ito na ang naging sistema ng kanilang pamilya noon pa man ay ninais raw nilang magkakapatid na mamuhay ng normal itong si Mitsumi. Pinabatid naman ni Mitsumi na bagamat hangad lamang ng magkakapatid ang kasiyahan niya ay di naman daw pwedeng pumirmi lamang siya at hindi isakatuparan ang pagiging head niya nang nakikitang nagbubuwis ng buhay ang kanyang pamilya. Lubos na tuwa na nga ang kuya niya sa mga narinig at lumaki nga raw itong isang mabuting dalaga, sabay banat na nga at paano raw ito napunta sa char-eret nating bida. Walang ano-ano'y nagulat na nga lang si Asano nang pinagre-retrat na sila ng mga di kilalang tao na sumusunod sa kanila. Habang itong bayaw niya naman ay relax lang at huwag nga raw mag-alala si Asano dahil bulletproof ang kanilang sasakyan. Maging si Mitsumi ay sinabihan na nga rin ng kanyang mister na huwag masyadong mag-alala, at magtiwala nga lang daw sila kay Goliath. Abat mas nataranta na nga ang binata nang marinig ang sinabi ng kanyang misis, dahil siyang tunay nga ay si Goliath, ang aso ng pamilya Yozakura, ang nagdadrive ng sasakyang kanilang lulan. Pasiklab na nga ang aso sa driving skills nito ngunit dahil sa medyo nagiging maalog na at di na makapag-sheste si Kyoichiro ay nilabas na nga nito ang mga makukulit na kalaban, at dito sinabayan lahat ng burra nilang atake hanggang sa basic pinagcha-chap-chap na ang kani-kanilang sasakyan. Siguro naman gets mo na ang sinasabi ko na misyon ng pamilya Yozakura, at since bahagi ka na ng pamilya ay cruise mo na rin ito, ika na nga ni bayaw kay Asano. At bilang paunang misyon nga raw ng ating bida, ay protektahan nito ang kanyang asawa mula sa mga assassins buong araw mula ngayon. Siyang tunay nga pak-arating sa kanilang classroom ay pasiklab na itong binata na siniguradong walang anumang nakaplantang bomba sa paligid ng kanilang silid, na lubos pinagtaka na nga ng kanilang mga kaklase at ano raw nangyayari sa binata, sabay pa flashback ng kanilang pag-uusap sa sasakyan kung saan ayon kay Mitsumi ay tigilan na nga raw ng kanyang kuya ang pagsusulsul kay Asano na gumamit ng baril, bagkus ay gumamit na lamang daw sila ng lason o bomba na mas effective raw kung susumain. Dito na nga iminungkahi ng kanyang bayaw na protektahan niya si Mitsumi mula sa isang assassin na nagngangalang Tayama na kilala sa paggamit ng bomba,
na siya raw mismo makapagsasabi na malakas dahil nakasama niya na dati dagdag pa ng kanyang bayaw. Tropa mo naman pala bayaw, bakit niya ginagawa ito? Pagtataka na nga ni Asano. Naku, sa mundo namin walang tropa-tropa basta may nakataya ng pera, at tanging mapagkakatiwalaan mo lamang ay sarili mo, ika na nga ng kanyang bayaw. Bagamat may kahinaan nga raw ang kalaban, at halos lahat ng ginagawa ay pinupost sa social media, ay mag-ingat pa rin daw ang binata at may kakaibang style ang kalaban lalo na sa mga pabomba-bomba nito. Dagdag pa nga ng kanyang bayaw na may 3 raw itong plinantang bomba, kung saan buena mano ang nagpasabog ng kanyang bahay. At nangangahulugang may 2 pang natitira kaya ayusin na raw ni Asano, dahil kung sakaling magasgasan na lang daw si Metsumi, ay sisiguraduhin niyang dugo ang kanyang idudumi. Ano pa nga ba at todo na praning na tuloy ang ating bida sa pagbantay ng kanyang may bahay, lalo na nang malaman pa ang mga panibagong post ng kalaban na nalagay ng araw nito ang iba pang bomba na lubos ikinabahala na nga ni Asano. Habang todo effort ang bida natin ay nagpatuloy naman sa kanyang normal na araw itong si Metsumi, nakakwentuhan pa nga ang iba nilang kaklase na tila wala lang at di preno problema ang mga assassin na sa kanya ay nakabuntot noon pa man. Hanggang sa dito mapagtanto ni Asano na noon pa man ay palaging may kasama si Metsumi at di makikitang mag-isa, at bagamat di man halata ay di raw kinakain ni Metsumi ang anumang inireregalo dito, at all this time ito ang mga mumunting paraan ng dalaga para maprotektahan ang sarili niya at malabanan ang kanyang tadhana, habang nagmumuni-muni ay muli na naman niyang umeksena ang trio manliligaw niya, kung saan inalok siya ng chocolate. Sa gulat ng trio ay tinanggap ito ni Asano at sa mga ganitong pagkakataon daw kasi mahimatay-himatay na dati ang binata at pahirapan makausap. Dahil sa pinaalala ng mga tanga ay bumalik na naman tuloy ang hirap pakikipagkapwa-tao ni Asano ayon ng inag na naman hanggang sa nawalan ng malay. Nagising na nga lang siya sa isang sofa kung saan dinala nga raw siya ni Metsumi at sarado raw yung infirmary. Dito na nga nag-moment si Asano at kung sure daw ba ang dalaga sa kanya. At sa kabila nga raw ng magkababata sila ay wala man lang siyang alam kay Metsumi, sa pagiging spy nito at head pa nga ng kanilang pamilya, at all this time laging nandyan para sa kanya sa kabila ng sariling problema na kinakaharap nito araw-araw. Napaka makasarili nga raw niya at pati ang kasal nila ay siya rin ang may pakana, na di man lang daw niya inalam kung gusto ba talaga ito ni Metsumi, pagdadrama na nga ni Asano sa dalaga. Ayun nga at batok sa mukha na nga ang natanggap niya sa dalaga. At ang daming araw nitong drama isa siya raw ang pumili sa binata at hindi ang kabaliktaran. Gusto kita at noon pa man pinangarap ko na talaga na ikaw ang the one ko. Ika na nga ni Metsumi na lubos nagpapasalamat sa binata at pinakasalan siya sa kabila ng lahat. Sa gitna ng kanilang moment ay nagulantang na nga si Asano nang makita ang isa sa mga bambang plinanta ng kalaban, na agad sumabog na nga at dumagundong sa buong paaralan. Habang sa malayo ay nakaantabay naman ang mga kapatid ni Metsumi na tila binabantayan lang ang ating mga bida. Pinakita na ngang nakaligtas sila Asano gamit ang sofa na hinigan nito. Ngunit lubos na babahala at paano raw sila nahanap ng kalaban, hanggang sa mapagtanto na nga ni Asano na tila in-expect na ng kalaban ang pupuntahan nila at bawat galaw. Dito na rin naisip ng binata na baka nasa sak-a niya ang huling bomba, at siyang tunay nga sa gulat nila ay nasa polo niya ito. Planado nga raw ang lahat, at ang pag-post-post ng kalaban sa social media ay para masigurado na hindi siya aalis sa tabi ni Metsumi, at siya mismo ang magsisilbing bomba na tatapos sa dalaga. Di na nga nagdalawang isip pa si Asano at tumalon sa bintana ng makalayo at mailigtas mula sa pagsabog si Metsumi, ngunit bago pa man sumabog ay saktong dumating na nga sa eksena ang kanyang bayaw na to the rescue sa kanya, at lubos na mangha sa kanyang ginawa. Dahil nga raw dito ay may mga words of wisdom siya para sa binata, kung saan sa mundo na maging sarili mo ay pagdududahan mo, ay may isang bagay siyang maasahan at mapagkakatiwalaan, at yun nga raw ay sila, ang kanyang pamilya. Gusto man kitang patayin, ay hinding-hindi ko hahayaan na mamatay ka kahit kapalit pa niyan ay sarili kong buhay. Ika na nga ng kanyang bayaw sa ating bida, kaya gawin nga raw nito lahat, maprotektahan lamang ang pinakamamahal nilang si Metsumi ay kinilig betlogs ni Asano, hihihi. So ano na gagawin mo sa bambang yan kuya? Tanong na nga ni Metsumi. Abat syempre ibabalik sa may-ari nito, ribat naman ng kanyang kuya. Sabay nagsilutangan na nga ang magkakapatid dala si Kuyang Bomber. Narekta pinalipad na nga ng kanyang bayaw sa himpapawid kasama ang bomba nito na nagmistulan na ngang firework sabay boom boom boom. Pabomba na rin lods ng like at subscribe ko. Damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko, hihi.
At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may chance ka pa manalo ng 1K twice a month punto. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section. Hihi, salamat!